Maayong gabi sa aton mga pinalangga nga tigpalamati sa aton televiewers. Ginatamyaw na gid namon kamo karon sang maayad-ayad nga kagabihon sa sining adlaw o kung sa sining pizza sang adlaw. Kaya upod ko karon si Brother Francis pagpadayon sa aton tingog sang kamaturan o Voice of Truth under sa gitawag naton nga subject o title nga Christian Monotheism. Kaliman na pod ni nga broadcast naton. Kaya ginapaabot namon sa inyo ang pagpakamayo nga nagagikan sa atong buhi nga Dios. Kabay nga sa amon ginahimo, makahimo kami sa pagbulig sa inyo mga pagintindi na hanungod sa aton buhi nga Dios. Nga ang Dios isa kag hindi siya madamo nga persona subong sa nga ginahuna-huna sang kadamuan. Amen. Sa sinikaron nga kapanahunan sa aton nga kalibutan. So samtang nagapalapit ang tion sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, gusto sang Dios ipahayag ang bug-os nga kamatuhan sang iyang pagka-Dios. Amen. Kag agud nga mas madalom kag mas malapit kita sa pagkilala sa aton Dios. Kag tungod sina may madalom kita nga relasyon nga mahimo sa iya. Kaga sa pagpadayon naton karon amon pagadalon ang isa ka topiko kung title nga nagasilig Jesus is God. Kaga anong text naton Brother Franz? Colossians 2:9. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Praise the Lord, no? Alam mo na nga atong text, no? Sa iyan nagpuyo ang bilog nga kabugusan sang pagka-Dios. Amen. Kag ina isa ka kamaturan mga kauturan nga sa kasulatan ginpahamtang sang Dios ang kamaturan nga ang Dios isa, no? Amen. Kag ang Biblia nagatudlo nga si Jesus Dios kag tawo. Apan karon aton pagaistoryahan ang nahanungod sa iyang pagka-Dios. Kag madamo kita sang pagahisgutan nahanungod sa pagka-Dios ang aton Ginoo. Kaya atmon i-present karon ang mga scriptures o kung kasulatan nga nagapamatuod nga si Jesucristo Dios. Kag siya ang Dios nga Amen. isa. Hindi Amen. sing gitawag nga bahin sang Dios o kung ikaduha nga persona sang Dios o kung isa ka parte sa nga Godhead. Kundi nga siya ang nag-iisang Dios. Amen. Na naging tao. Una nga bersikulo Brother Francis. Sa Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Praise the Lord, Praise no? God. Isa siya ka mabaskog nga pagpamatuod, Brother Franz, kag pinalaga na mga televiewers nga sa Jesucristo Dios, no? Ginhambal dira mga kauturan nga ang ining anak nga matao pagatawgon nga Dios nga Amen. gamhanan. Amen. Pagatawgon nga amay nga walay katapusan. Amen. Kag ina siya nagapamatuod nga ining anak nga matao Dios. Amen. Kag ina siya mga kauturan hambal na hanungod sa gitawag nga incarnation. So the Son, ang word nga Son, Brother Franz, naga-denote siya sa gitawag nga incarnation o ang Dios nga nahayag sa unod. Not always refer to the flesh. Always refer to the incarnation of God or the flesh nga ginpuy-an sang spirit. Kaysa nasiling na naton, God is spirit. Ang Dios Amen. is spirito. Kag ining Dios nga espiritu wala sa sang unod, wala sa sang lawas nga kasubong sang aton, kundi nga invisible siya. Pero tungod kay supernatural siya, isa siya kaginatawag nga omnipotent being, kay may katungon, may kasarang siya o kung kakayahan siya nga maging makapakita pinaagi sa iyang kabubuton kung gusto ko niya nga Amen. makita siya. That's why pwede siya no magpahayag tungod Dios siya. Kag ining Dios nga ini nagpahayag siya pinaagi sa unod kag gintawag nato nina siya nga anak or son.
So the Son nga ginsiling sang Isaiah chapter 9 verse 6, nga siling, unto us a son is given. The Son, the word Son refers to the incarnation or manifestation of the mighty God and everlasting Father. Not the second person of No, the no, no. Godhead. There is no such like that. No, God, siya. no? The mighty God and the everlasting Father. So, kung masiling ka second person, then the everlasting Father would be the second person. If it is the first person, then the Father is the Son. No? Subong siya na, no? Ang pagkahambal. So, wala kita sang subong siya na nga understanding because we do not understand the word God in terms of three person like the other people did, no? Ang pag-intindi abis ang iba niya pag insiling mo pulong Dios, and their understanding three person or two person or whatever persons Three they are. separate, distinct persons of the Godhead. Yes, Mga ilang yes, yes. pag-intindi. That is not, no, ang aton nga understanding, no. Kaya ang mindsetting sa siling naton mga biases, no, sa pag understand nila about God. When they say God, automatically in their mind they think that God is three distinct and separate persons. So, ang iba naman nagasiling when we say God, they understood it to be mighty and almighty or something like big and Junior. small or senior, junior, great God, my God, something like that. No, that is not, no. Demigod. No, ang iba naman nag-understand sila sa word nga God bilang only one God, kag nahulog sila sa pagtulunan kag pagintindi that God nung one God is only a spirit. So this flesh ining anak, Tao he is lang not, siya. yes, he is not God kundi tao lang siya. Pero ang atong ginapamatuod diri nga ining one God, ining isa ka Dios, hindi siya triune God, no? He is not a Trinity God. He is not a Binitarian God. He is not a Unitarian God. He is one God. This one God, no, nahayag siya sa unod. Tagintawagin na siya nga this son nga gihatag, this child to be born, a son to be given is called everlasting Father and the mighty God. Amen. So, that refers to the incarnation. Sana siling na naton, nagatumod na, kag nagatudlo sa incarnation of God o ang pagpahayag sang unod, sang Dios sa unod. Amen. Nahayag ang Dios sa unod. Okay? Ikaduha nga verse naton, Brother Franz. Isaiah prophesied that the Messiah would be called Emmanuel, that is God with us. Sa Matthew chapter 1 verse 22 to 23. Pag sa Isaiah 7:14, Okay, anong ginasiling niya ko, no? that God would be called Emmanuel, God with us. Yes. So ginpahayag ni Isaiah The Messiah. nga ang Mesias o kung Kristo sa Greek, pagatawgon siya nga Emmanuel, no? Emmanuel nga isa ka Hebrew word nga buot silingon sa aton God is with us. Amen. O ang Dios kaupod naton. Dios, Amen. no? Ang Dios nagaupod sa tao. Literally. In a way that like you, No. like me, nagaupdanay kita. In person. Yes. In person. Nagaupdanay gid kita. Yes, something like that, no? Nga ang Dios, no? Sa ila bisang una, no? That this transcendent God, no? Ang Dios nga nagapuy sa langit, hindi makita nga Dios. Masin sila nga paano siya, no, nga makigaupod sa aton sa sini nga paagi, no, napakita, no, ginasiling ni prophet Isaiah that in that day, no, nga ining bata nga matao, no, magaupod siya sa aton. So diba na matuman nga ining Mesias pagatawgon nga Emmanuel nga abot sa lingon ang Dios kaupod naton. So si Isaiah nagamit sang term that his name shall be called Emmanuel, nga ang buot silingon ang Dios magaupod sa aton because Isaiah know that God is will dwell together with his people. Amen. Kag ina siya gintawag niya nga Emmanuel. Kag dira ta makita ang persona sang Dios isa lang, kag makita nato na kay Jesus Christ. Aha. Oh, so amo na siya, no, nga ginpakita mga kauturan, pinalanggan ng mga televiewers nga natuman, no, ang ginsiling sang prophet
No, siling pa niya diri no sa akong Bible sa the Amplified Bible nagsiling siya. All this took place that it might be fulfilled which the Lord had spoken through the prophet. Behold, the virgin shall become pregnant and give birth to a son, and they shall call his name Emmanuel, which when translated means God with us. Amen. Praise God. So di ba na nato nakita mga kauturan nga natuman ang ginpropesiya ni Prophet Isaiah sa Isaiah chapter 7 verse 14 nanungod sa Emmanuel sang natawo na si Jesus Christ in Matthew chapter 1 verse 21 and 22 sang ginhambal sang angel sa kaya Joseph nga siling pa tawgon mo ang iyang pangalan Jesus for shall save his people from their sins. Amo nang siling niya. And there's verse 22 nagsiling siya nga amo na ni ang katumanan sang ginhambal sang kasulatan. So nag-refer siya sa Isaiah chapter 7 verse 14 nga ang siling pa niya nga ayari karon ang isa ka ulay magabusong kag magapanganak sang bata nga lalaki pagatawgon ang iyang pangalan Emmanuel nga kun sayuron ang Dios kaupod naton. So natuman no? In Matthew chapter 1 verse 22 to 23. Anong ulay, Pastor? Virgin? Yes. Dalong Yes. yung Google. Muna siya, no? Isa ka birhen o kung isa Birhen. ka ulay, no? Ulay. Sa inihiligay nun nga pinulungan. Praise the Lord. So, kung botsilingon, naghahambal lamang kung magsiling kita abi nga ulay, when we say virgin botsilingon, this son is not willed by man. No, ang pagkatawo o ang pagkabunag o ang pagpanamkon sang sining nga babayi hindi sa kabubuton sang tawo. Amen. Kundi kabubuton sang Dios. Tungod kay ang Espiritu sang Dios nag-overshadow sa isa ka babayi nga birhen kaya nangin kabangdanan nga sa gahom sang Espiritu Santo o sa gahom sang Dios nabuo ang isa ka bata sa tiyan sang isa ka babayeng birhen kag nahimo niya tubo ini siya subong sa isa ka normal nga pagtubo sang isa ka bata sa tiyan sang isa ka babayi tubtob nga nagabot ang kabulanan sang iyang pagpanganak kag ginpanganak niya ang ining bata nga salalang kag kabubuton sang Espiritu sang Dios kag ining bata pagatawgon nga anak sang Dios. Amen. So, ina siya gitawag nga sining na naton the son, anak sang Dios atong bata nga ginpanganak sang babae ang son o ang flesh ang unod amo ang anak sang Dios. Amen. Yes, that's right. To say sa tama nga pagkahambal. Next, Isaiah chapter Isaiah 11:1 Alright. gin-describe ya ang Messiah as both a branch out of Jesse and as the root of Jesse. Sa Okay, Revelation okay. 22:16. Yes. So makita naton di ba mga kauturan no nga ginhambal sang Isaiah chapter 11 verses 1 kag verse 1 kag verse 10 nga gin-describe niya nga ining Kristo o kon Mesias pareho nga gintawag nga sanga nga naghalin sa kay Jesse. Buot silingon si Jesse father of David. Amen. Jesse ang tatay ni David. No? Sanga nga naghalin sa kaliwatan ni David o kung ni Jesse. Pero gin-describe man siya sa verse 10 nga gamot buot silingon naghalin dito man si Jesse naghalin man Ginhalinan. sa iya o kung nag-sprang out man no? This is the root, the branch and the root. So suno sa unod siyempre according to the flesh si ang Mesias o kung ang Kristo sanga nga nag-branch out gikan sa line ni Jesse David ano di ba sa makita mo sa Bali may ikwa siya, ancestral line. yes genealogical record Genealogical, sang Mesias sa record ni Matthew no sa Matthew chapter 1 makita mo siya nga gin-connect siya pabalik sa o sa halin sa kay Abraham. So nag-agi siya kay Jesse, nag-agi siya kay David. Sa sila nga line mga kauturan. From David to Jesus Christ, Yes. 14 generations mo. Yes, from David to Jesus. no. From Abraham to David 14 generation, from David to captivity to Babylon is 14 generation. And from captivity to Babylon, from Babylon to
Jesus Christ is another 14th generation. 14. So that is the recording of Matthew. Kaya doon natin makita nga he is a branch of GC. Sanga, naghalin siya no sa line no sang kings no si David. Kaya di ba natin makita mga kauturan. Pero makita mo natin in Revelation chapter 22, ano unang siling niya? I, Jesus, sent forth my angel to testify to you these things unto the assemblies. I am the root and the race of David, the bright and morning star. So doon mo makita nga siya man no, ginangko ni Jesus Christ in Revelation chapter 22 verse 16 nga siya man amo ang branch kag ang root no, ang gamot no sang kaliwatan ni David mo nagakahulugan nga siya man mismo ang creator ano sa iya man naghalin ang kaliwatan ni David. Kung imo tanawon no, he was both God and human. Makita nimo no. 100% good. Bilang gamot nga naghalin sa iya, he was the creator of the line of David. Mean to say he was God because In his he was spirit. the creator. And a branch out of that. So siya naman gitawag no. According to the flesh, he was the branch. Amen. Dito nag-branch siya. So kung imo tan-awon ang description sang Isaiah chapter 11 verses 1 and 10, makita na mo mga kauturan nga pinalanggan ng mga tigpalamati nga ginamin sang Ginoo nga although he was come as a man but he was God in the beginning. Amen. And he is still God. So ang flesh ang nga siling naton ang God nga nagpahayag sa unod, naghambal siya nga siya ang Dios kag nagpahayag sa unod pinaagi sa incarnation. Amo na naton makita mga kauturan nga pinalanggan tigpalamati nga suno sa unod branch siya, sanga siya. Pero suno sa espiritu siya ang gamot o kun ginhalinan. Amen. Sa kaliwatan ni David. So si Jesus Christ nagamit sa sinang nga konsepto mga kauturan. Singin pamangkot niya ang mga Pariseo, no? Quoting Psalms 100 ano na siya? Psalms 110 verse 1. Yes. How could David call the Messiah Lord when the Messiah was to be the son, descendant of David? Yes, amo nang pamangkot niya no. Siling pansang aton Ginoo kay sa mga Pariseo, siling ta. Ang Mesiyas ba para sa inyo? Sino siya? Ano siya? Kagang sabat sa mga Pariseo sa iya siling niya, anak siya ni David. Tingin sabat sila ni Jesus Christ. Kung anak siya ni David, si David mismo sa espiritu nagsiling sa iya, ang Ginoo nagsiling sa akon Ginoo, lingkod ka sa akon tuo, tubtob nga mahimo ko ang imong kaaway nga tulungtungan sang imong mga tiil. So kung si David mismo sa espiritu nagtawag sa iya, Ginoo, paano siya niya mangin anak? So dito na Naglibog gid sila. na problema ang mga Pariseo kay tuod man, di ba? Kung anak siya ni David, nga gintawag siya ni David nga iya pagid nga Ginoo. In other words, ginapabalo lang din ni Jesus Christ nga hindi lang siya tao. Kaya gitawag siya nga David, Lord. Yes, tama. Subong gid sila nga message sina. Subong sila, no? Aman na mabasa sa Matthew chapter 22 verses 41 to 46, no? Ang mga siling nga since David called the Messiah my Lord, how can the Messiah be his son, no? Kaya ang mga Pariseo wala sing sabat sa iya kay nabudlayan sila no sa baton nga ang Dios gali nakita sa unod. Amen. Right? So amo sila mga kautuhan kag pinalanggan ng mga tigpalamati. Isaiah chapter 35 Brother Franz pakibasa. Isaiah chapter 35 verse 4 to 6 Okay? shows that Jesus is God. Behold, your God, He will come and save you. This passage goes on to say that when God comes, the eyes of the blind would be opened, the ears of the deaf would be unstopped, the lame would leap, and the tongue of the dumb would speak. Jesus applied the passage of Scripture to Himself, and of course, His ministry did produce all of these things. Alright. So nakita nato no nga nagsiling no ang Isaiah chapter 35 verses 4 to 6 nga siling pa niya, behold your God will come and save you. Amen. Sa niya ang Dios, yari karon ang Dios mag-aabot. Ang inyo Dios mag-aabot, magakarisya o mag-aabot siya kag magaluwas sa inyo. Kag dayon nagpadayon sa pagsiling no in verses 5 to 6. Then the eyes of the blind
be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then will the lame leap like a deer, and the mute tongue should shout for joy. So water will gush forth in the wilderness and streams in the desert. So ang iyong talandaan nga ang Dios nila magabot ka magaluwa sa ila, ang mga mata sang mga bulag Makakita. mabuksan o kung makakita, kag ang mga bungol, no? Makabati, ang mga lupog magalumpat nga daw usa, kag ang mga apa magasinggit sa kalipay. Amen. Kag san una natuman, Brother Francis? Sa pag-abot ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Alright, sige daw. Isaling pa niya. Declares that one would cry in the wilderness, "Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God." Sa Isaiah 43, pero na-fulfill na siya kay John the Baptist, fulfilled this prophecy when he prepared the way for Jesus. So Jesus is the Lord and our God. No. Hindi lang buto silingon, no? Atong fulfillment sang Isaiah 35. Isaiah 35, yes. 4 to 6. Behold your God. No. Ang iyang fulfillment is in Luke. Ang fulfillment niya sina, di ba? Natuman siya sa Lucas 22. 7:22. 7:22, yes. Isaling pa niya. Go your way and tell John what things you have seen and heard now. How the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, and the dead are raised to the poor, the gospel is preached. So siling pa ni Jesus Christ, isiling nyo kay John the Baptist, kung anong inyo nakita, kag nabatian. Yari karon ang mga bulag nakakita na, kag ang mga bungol nakabati na, ang mga lupog naglumpat na o naglakat na, ang mga aroon ginpangayo, ang mga ano pa ni, apa nakahambal na. Kag siling niya, bulahan ng tao nga hindi masandad sa akon. So di ba natuman ang Isaiah chapter 35, Brother Francis? Si Jesus Christ, Luke 7:22. yes, si Jesus Christ ang nagtuman ina sa sinatanan. So siling siya, ang Diyos nila magakari, kag magaluwa sa ila, kag ang talandaan sang Diyos nila nga magakari, makakita ang mga bulag, makabating mga bungol, magalumpat ang mga lupog, kag makahambal ang mga apa. Amen. Kag si Jesus Christ nagtuman sina. So what silingon, nagapakita kung sino si Jesus Christ. Siya ang Dios nga ginpropesiya ni Isaiah sa Isaiah chapter 35 verses 4 to 6, Brother Francis. Sunod tong ginbasa mo kagina, Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40 verse 3 Yes. declares that one would cry in the wilderness, "Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God." That is also another prophecy of Isaiah. Nga siling pa niya, no? Siling pa niya, "Prepare ye the way of the Lord, make it straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked places shall be made straight, and the rough places plain." Verse 5, "And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see together, for the mouth of the Lord hath spoken it." So ina siya mga kauturan na fulfilled sa panahon sa New Testament. Kaga gin-fulfill na ni John the Baptist ang siya mismo nagsiling sini in Matthew chapter 3 verse 3. Nga siling pa niya, "For this is he that was spoken by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight." So sino ang nag-aman sang dalan sang Ginoo? Si John the Baptist. Kag natuman ini, sinong ginamanan ni John the Baptist sang way of the Lord? Jesus Christ. Yes, ang Lord diri mga kauturan sa Old Testament naga-refer sa kay YHWH. So meaning to say, ang Lord nga magakari sa Isaiah chapter 40 verse 3, si YHWH o kilala sa ibang pagkatawag na Yahweh o sa English Jehovah o the God of the Old Testament, the God of the Hebrews. Siya ining mag-abot kag iaman ang dalan niya. Kag ini siya gintuman ni John the Baptist para sa kay Jesus
Christ, Brother Franz. So, sino ang Amen. Diyos karon nga mag-aabot? Ang Ginoo, sino si YHWH nga mag-aabot? It is Jesus Christ. So YHWH was revealed in flesh, and that is Jesus Christ. Amen. Ano pa? Micah 5:2 Ay proves kapay to. that the Messiah is God. But thou, Bethlehem Ephratah, out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Okay. Karon pamangkot pa, siling pa niya, no? Si Micah, ginapamatud ni Micah nga ang Messiah is God. No? Ang siling nga, but thou Bethlehem Ephratah. Ang word dayon niya siling nga, out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel. Mean to say the Messiah, whose going forth have been from old, from everlasting. Mean to say, Amen. ang Messiah, no? Halina siya sa karaan, pangkapanahunan, sa walay katapusan. Mean to say, the Messiah is God. Amen. Ang silingon sina, ang iyang ginhalinan sa walay katapusan. No? Isa siya, singitawag nga, ang iyang rulership, ang iyang pagka-siya, halin sa walay katapusan. So, ang Old Testament, maatha nga nagapahayag mga pinalanggan namon nga televiewers, nga ang Mesiyas, ang manluluwas, nga mag-aabot, ang Diyos gid mismo. Amen. Mismo. Hindi bahin, hindi 1/3, hindi 1/2, hindi part of the God, but the whole God. Pag dili ta makita ang subject, singular lang gid. Yeah. Always singular. Yes, God. Diyos. Diyos, Kag singular lang gid siya. pamatudan pag ginato na sa New Testament nga si Jesus Christ, Diyos, nga siya ining nag-iisang Diyos nga magagwa, no? Alright? Din pa mabasa according sa chapter 20 verse 28 sang Book of Acts. The church was purchased with God's own blood, namely the blood of Jesus. Siling pa niya ko no. Diba sa iyang quotations na to, diba? Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Siling pa niya ko no. Tanaw sa Tagalog, tagbasahon ko sa ang Tagalog Bible, siling pa niya. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Amen. The church, in English, the church of God, which he purchased with his own Amen. blood, namely the God of God, or namely the God of the blood of Jesus. So Dako Jesus gini is God. pastor nga pala mangkutanon sa mga tao nga hindi magpati nga si Jesus Christ among Dios. Kay ginhambal diri, the church was purchased with God's own blood. Papaano nga may dugo siya kay siya espiritu? Yes. So Kung matabo lang. Hindi siya paano siya masabtan kung di nila pagpatihan nga si Jesus Christ nga nagkari sa kalibutan, clothed in the flesh, become a sacrifice for our sins. Yes. So it is Jesus. Siya lang Siya ang lang may gid. dugo nga ginhatag Siya sila. lang gid. If he is not that God na mag-abot kag magluwas sa ila, then wala na. No? Ay, Wala na God is sa a iba, spirit, no? no? Si Jesus Christ lang. Alright? So atong Dios nga ginpahayag nga si ginhambal nga mag-aabot kag magaluwas kag may mga talandaan kag karon na ginsiling naman sang mga apostoles niya nga ining iglesia nga ini iya sang Dios nga ginbakal niya sang iya kaugalingon Iya niya dugo. dugo. Sana siling mo na, Brother Franz, it is again singular. Amen. Singular. Amen. Nagatuhoy sa one God of the Old Testament nga nagkari kag magaluwas ang iyang mga katawhan gikan silang mga kasalanan kag ang mga talandaan nga ginsiling sang Dios nga magakari nga magaluwas ginhimo sining tawo man nga si Jesus Christ. So Jesus Amen. Christ is God. Amen. Though he Praise was the Lord. man, but he was God. Bisan Amen. tao siya pero Diyos man siya. Alright, ano pa?
sa Titus chapter 2 verse 13, Alright, Titus. Paul described Jesus as the great God and Savior, Jesus Christ. Alright, Kung isa sa dito. New International Version, our great God and Savior, Jesus Christ. Our God, our great God and Savior. No? Sa New English Translation, nagsiling siya, our great God and Savior, Jesus Christ. No? Amen. Sa Tagalog Bible, ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Di ba? Kita mo, 50 ka na mga translation nga nagahambal. Siling pa naman sa nga Apostolic Bible Polyglot, nagsiling siya, of the great God and our deliverer Jesus Christ. So di ba, tara nagahambal mga pinalagan ang mga televiewers that this great God is also the Savior, Jesus Dili Christ. ta mapamatudan nga si Jesus Christ hindi lang siya demigod, hindi lang siya junior God, kundi naghambal diri nga si Jesus Christ great God, dakong Dios, Yeah, He is great God. great God. Yes. So di ba nagapamatuod nga si Jesus Christ is this one God. Amen. Okay? Ano sunod pa? Peter, 2 Peter. Second Peter chapter 1 verse 1, Peter described him as God and our Savior Jesus Christ. Okay, basahon ko siling pa ni Peter sa King James Version. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Okay? So din natin makita nga si Jesus Christ aton man nga Dios. Tanawa ko Amen. ang the Amplified Bible, saling pa niya sa Amplified Bible. Simon Peter, a servant and apostle, again, open parenthesis, special messenger, close parenthesis, and then of Jesus Christ to those who have received o kung gitawag na obtained an equal privilege of like precious faith with ourselves in and through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. So God Amen. and Savior Jesus Christ. This is Praise the Lord. si Jesus Christ man ang God kag Savior. According to 2 Peter chapter 1 verse 1. So Jesus Christ is God as Amen. well as Savior. Amen. 1 Corinthians chapter 3. Our bodies are the temples of God. All right. Yet sa Ephesians 3:17, yet we know Christ dwells in our hearts. Tama na. Basahon ko bala. Arita naman. In the Amplified Bible. Do you not discern and understand that you are God's temple and that God's Spirit has permanent dwelling in you? Collectively or individually as a church. No? If anyone, verse 17, does hurt to God's temple or corrupts it or destroys it, God will do hurt to him and bring him to the corruption of death and destroy him. For the temple of God is holy, and that temple is you, the believing church, and its individual believers are. So, doon natin makita Amen. nga ang balawas naton templo sang Dios, kag kabalo kita nga si Kristo nagapuyo sa aton kasing-kasing. So doon natin makita nga ang aton kasing-kasing gali, ang aton mga lawas templo sang Dios. Kag si Jesus Christ nagapuyo diha sa aton. Brother Franz, tama man? Amen. Amen. So this saying that Jesus is dwelling in us, He is the God nga naga-temple o kung nagapuyo sa aton. Ano pa ang sunod? The book of Colossians, Aton text. Come on. Colossians 2:9. Luwaton to ni. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So according to that scripture, Jesus is not just part of God, but all of God is Amen. resident in Him. Kung imo Amen. tanawon for in Him dwell all the fullness of the Godhead bodily. O da kung imo gitan-awon, no? Makita naton dira nga sa iya nagpuyo ang kabugusan, bilog na kabugusan sang pagkadiyos sa iya nga lawas. Alright? Kung imo gid siya tan-awon, hindi siya bahin. Hindi siya 1/3, hindi siya 1/2, but all of God. So nagapuyo sa iya, no? Kung magsiling ka, no? If you are
If you are a person who believe in three persons of one God, or if you believe the greater and smaller, or greater and lesser God, then you will understand this, that all of it dwells in the body of Jesus Christ. Amen. So kung magsiling ka nga God has three distinct and separate persons, all these three distinct and separate persons, all of them dwell in the body of Jesus Christ. Kay siling sang Colossians chapter 2 verse 9, bilog nga kabugusan sang pagka-Dios nagapuyo sa iyang tawuhanon nga lawas. Kung mag-amuna nga pagpati, but silingon, 3 persons, 1 body ang ginadwell, but silingon, 3 ka espiritu ang nagdwell sa... Kaya tama lang, Brother Franz nga isiling naton that this one God nga nagsiling nga one God nga ginsiling sang New Testament kag one God nga ginsiling sang Old Testament, this one God nga nagbayo sa kay Adam and Eve, this one God nga nagpromise kay Abraham, this one God nga naghimo sang covenant kay Abraham nga ginako niya sa iya kaugalingon ang course nga this is intended for Abraham kay ang bayad sa sala kamatayon. So this one God should die on the cross of Calvary para nga mahimo niya kag matuman nga ma-establish ang iyang covenant kay Abraham, mahimo niya nga matuman na ma-purchase ang church pabalik sa may reconciliation pabalik sa Dios ang tanan. There should be one God who will do that. Sining pa niya nga, behold, your God will come and save you. Kag ang palatandaan nga siya mag-aabot, magaayo ang mga masakiton kasubong sa ang bulag makakita, ang lupog magalukso, ang bungol makabati, ang apa magahambal, bisan pa ang patay na nga banhaw kag ginasatan na fulfill kay Jesus Christ. Amen. Kag ang iglesia nga sang Dios nga ginbakal niya sang iya kaugalingon nga dugo, si Jesus Christ lang ang nakahimo sina tanan. Praise So the therefore, Lord. this one God nga ginsiling sang Old Testament, the whole fullness of this one God resides in the body of Jesus Christ. Do hindi bagay pagatawgon abi mga kauturan ko pinalanggan namo nga televiewers, ari si Brother Franz katupod ko naga-witness no. Kag nakahibalo nga pinakamadali kag mahapos na lamang naton hambalon nga ang one God nga sang Old Testament is not one in terms of united one or compound one, but he is numerically one. Kay ang Diyos is omnipresent, ang Diyos is omnipotent, He is also omniscient, He is also eternal. If we say that they are three distinct and separate persons, what do you mean of this? Ginasiling mo bala nga this Father is also omnipotent, labing gamhanan ang anak, labing gamhanan ang Holy Spirit, labing gamhanan. Ang buot mo ba silingon may tatlo ka magkatuhay kag separado nga labing gamhanan nga nagalungtad. Kung ang Dios omnipresent buot silingon ang Dios ara sa tanan nga dapit, do you think that this Father is also ara sa tanang dapit, ang anak ara sa tanang dapit, ang Espiritu Santo ara man sa tanang dapit, omnipresent? Ang buot mo silingon may tatlo ba ka nagkalain-lain, separado kag magkatuhay nga nagalungtad sa tanang dapit sa isa lang ka panahon. Amo bala ng buot muslingon. So kung magsiling ka nga ang Dios nagapuyo sa aton kasing-kasing, kung ang Father nagapuyo sa aton kasing-kasing, ang anak nagapuyo sa aton kasing-kasing, ang Holy Spirit nagapuyo man sa aton kasing-kasing, buot mo ba silingon may tatlo ka mga persona nga nagapuyo sa aton kasing-kasing? Is that what you are saying? Kaya mo nang ganayin siling naton that this one God, ining isa ka Dios, mga pinalangga namon nga tigpalamati kag televiewers, isa lang siya ka Dios. Amen. Isa lang siya ka omnipotent, isa lang siya Amen. omnipresent, isa lang siya ka omniscient, isa lang siya ka eternal God nga nagkari nga nahayag sa unod, nga nagpuyo pud sa aton. Ining isa ka Dios nga nagpuyo pud sa aton, siya napatay. Pero siyempre ang Dios bilang spirit hindi siya mapatay tungod ara sa tang dapit. Hindi siya mapatay. Ilabing gamhanan, hindi siya mapatay because He is Spirit and He is eternal and He is also the life and the light of life. Kaya hindi siya mapatay. But the flesh nga ginbunag ni Mary, it should die in the Calvary at the will of God. Amo gan siling pa niya nga siling pagani nga kung pwede paligaon ang kopa siling sa prayer ni Jesus Christ as the Son, no? Bilang Son, kinahanglan niya to ihambal for our witness, no? Para sa aton maintindihan naton that He was come for the purpose of dying on the cross para sa aton
nga kasalanan, para sa aton katubsanan, para sa aton pagpasag-uli balik sa Dios. Kaya diri kita mga kautuhan nagasiling nga ang Dios mismo ang napatay para sa aton. Kag ang Amen. dugo nga ginula ni Kristo, dugo sang Dios. Dumdumon mo gid, dumdumon gid naton nga sang ang pagkahimo no, paghimo no. When the fullness of time God sent forth His Son, pero ang gitawag nga sent forth here is the Holy Spirit come into Mary, overshadow Mary, and therefore siling padayon sang angel, and therefore ang inang bata nga matawo umbalaan nga butang nga mabunag mo gikan sa imutihan pagkatawgon nga Son of God. So atong nabunag among gitawag nga Son of God. Pero ang cause ng gitawag sang sending is the Holy Spirit come unto Mary kag nag-overshadow sa iya. Kung ang sending nga ginatawag naton ang pagpadala. So nga ginsiling nga pagpadala ginibot silingon nga separate and distinct person ginpadala halin sa Dios. It seems like that he was like an eminence o nagguha. O nang magisungod immanence abi Brother Franz hindi mo siya matawag nga co-equal because he was the immanence from God. So hindi siya pwede naton matawag nga co-equal but something lesser or gamay. Tama nang ginahuna-huna sa iban is ang ila understanding sila is he that the Son is an eminence from God, immanence of God, kaya hindi siya pwede nga mag-equal sa iya. Kaya magsilig sila nga the Son is for the Father is greater than the Son. So simply atong flesh it is indeed lower in comparison with God because God is omnipresent God. Tungod ang Dios ara sa tanang dapit, He was the omniscient God. Nga gisiling pa ni Jesus Christ, ay kabalo ang Son, ang anak kung saan magbalik ang anak sang tao sa pagkuha sang iglesia. Only the Father knows that. Kaya diyan natin makita ang differences sa pagiging tao kag pagiging Diyos ni Jesus Christ. Diyan natin makita mga kauturan nga ang creation no sang Son or incarnation of God in the Son may role ang pagiging sonship, may role kag diha mga kautuhan naton makita nga ang Son is limited, may beginning, may ending. Diha naton makita nga ang role sang sonship is only the flesh, matawo siya, magpuyo upod sa aton kag din mamatay no? Na mamatay sa cross sa Kalbaryo para sa aton. That is the role of the Son. Kaya din naton pwede siya ihanay kag i-equal sa Father, but He was God. He was God, no? Ang Dios, no, ang Spirit nga nagapuyo sa iya, it was God. It was the Holy Spirit who come in flesh. Kaya naton makita nga gintawag siya therefore the holy thing no sa ling pasang ang Luke chapter 1 verse 35, therefore that holy thing nga mabunag sa tiyan ni Mary siya niya sa mabunag sa imo o Mary sa niya pagatawgon anak sang Dios. So Amen. ang anak sang Dios amo tong ginbunag sa nasiling kunan amo tong anak sang Dios, pero ang Dios nga nagkunsad sa iya amo to siya ang spirito niya. Kaya tama lang nga ang dugo nga naigilig o kung nag-agaw sa cross ang Calvary, it was the blood of God. So kung napatay man ang Son, hindi bot silingon nga napatay ang Dios. Amen. Hindi bot silingon napatay ang Dios. That is not right to say like that. But it is God who dwells in that Son. Kaya ang Amen. Dios siya, before siya may lawas nga unod, He was God already and He remains God bisan pa nga nagpahayag siya pinaagi sa unod kag nagpuyos upod sa aton. Nagpabilin siya nga omnipotent, nagpabilin siya nga omnipresent, nagpabilin siya omniscient, that nagpabilin siya nga nag-rule sa whole universe even sa panahon nga to si Jesus Christ as flesh nagalakat-lakat si babaw sang kalibutan. Kaya hindi katingalahan mga kauturan nga nagsiling si Jesus kan John chapter 3 verse 13 that even the Son is in heaven. Pero sa sinanga panahon nagahambal siya diri sa lupa. Amen. Kay ang God iya maghambal siya, it is always in His terms, hindi sa aton nga term. Kaya kung iintindihon mo na sa human terms, makasiling ka nga duha tungod kay may ara sa babaw kag may ari diri sa dalaw. Pero kung itanawon mo na sa in God's term, sa iya nga term no, as though you are together with God, when God spake to that, then God still in heaven at the same time He is on earth. Kaya Amen. doon natin makita na kahon ang pinakanami nga pinakamatahom nga picture sang gitawag naton nga for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, because He was the God that prophesied in Isaiah chapter 35
nga magagawa kag magaabot. Hindi na ta mangita pa sang ano pa nga mga personages. Sa nasiling ko na kuhaon naton ina nga klase sang sang itong mindset. God is not three person. He was one God. And Jesus Christ is the only person God had. Siya, Amen. okay, because person relates to humanity. It was not related to spirit. Kaya ginasiling ganin naton nga God is spirit. That is one of his nature. Kag makita naton nga si Jesus Christ lang gid ang persona nga makita naton sa Dios. Praise the Lord. Amen. I-further pa nato na explain pagid sa masunod nga matamaton ta naton kag paintindi sa inyo that is one God is naga-conclude na kag nagapakita nga si Jesus Christ Dios gid siya, no? He was the full deity, no? Bugo siya nga Dios. Sunod amo ni pahayag sa inyo mga kauturan nga God manifest in the flesh. Di na sa makita man. First Timothy 3:16. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of the angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. All right. Saling pa niya God was manifest in the flesh. Dahil natin makita, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. So, di natin makita, no, nga kung aton tanawon pa ang verse 15 sina, makita naton nga God was the subject. Amen. Tama mo. God was the subject of that. So kung God is the subject sang verse 15, ining God amo karon ang gitawag nga manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Botsilingon nakita sa unod ang Dios matarong o kung natawag nga substitution, justified. God was justified. Botsilingon matarong o kung nakita nga siya matarong sa espiritu. God was seen of angels. Siya ang Dios nakita na karon sa mga anghel because previously hindi siya makita sa bisan mismo sa mga angel. Amen. Okay? God was believed on in the world. God was received up into glory. San una natabo? Sino na ang nakita nga Dios? Sino inang ginmatarong nga ina? Sino inang ginbayaw sa himaya? Sino ning ginuwali sa bilog nga kalibutan? Jesus Christ. It's Jesus Christ. So it was God. Praise the So Lord. Jesus Christ was God. Amen. Ano pa? So in John 1:1, John chapter 1 verse 1. John 1:1 and John chapter verse 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh, And dwelt among us. dwell among us. So doon natin makita, no? Ang pulong, no? Literally, no? Buot silingon sina mga kauturan. Kasubong bala sang gitawag nga butangan siya sang gitawag nga body. Kasubong nga ang tent bala gibutang mo sang tent. Maghihimo ka sang isa ka ng tent. No? I-picture mo ang isa ka gitawag nga tent, no, kung tolda, layang-layang. So, ang Dios naghimo o nagsulob sa unod. Amen. Kasubong nga ang tawo nagsulod sa iyang gitawag nga tolda o kung tent. Subong sina, no? God was tabernacled or robed in flesh. No? Ginpanaptan siya o kung ginpapuyo siya sa sulod sa isa ka gitawag nga lawas. So, di ba natin makita mga kauturan nga Jesus is God. God sa sulod siyang unod. Kaya ang Dios karon makita naton nga nahayag, nakitaan, nakilala pinagi sa unod. Amen. O kon gin-display sa unod. Amen. Nagpuyo upod sa aton. Subong sina. Kay ang Dios Espiritu, amo nang isulito naton sa paghambal. Ang Dios Espiritu, wala dugo, wala sang tulan, invisible, hindi makita sa mga tao.
para makita siya sa mga tao, no? Agud makita siya para makita sa mga tao kag makaula sang dugo, Brother Franz, kinahanglan niya nga magsulob sang unod. Amen. Para nga matuman ang pagpatawad sa atong mga sala. So hindi siya ginatawag naton nga another God or part of God, ano pa, kundi siya gid mismo ang Dios, ang Old Testament nga nagbisti sang unod. Sang nagligad nga to nga discussion, Brother Franz, ginsiling ko sa imo, di ba? Nga sang ang Dios covenant kay Abraham in Genesis chapter 15. Ginpahanda niya si Abraham, no, para siliyuhan ang covenant nila. Ginpapihak siya sa itong mga sapat. Tungod sa sadto nga panahon, no, in the ancient Near East, in the time of Abraham, kapag ang tao maghimo sing gitawag nga sealing, magsilyo sila sang pakigsaad, nagahimo na sila sa isa ka ritual. Kag nagapihak sang baka, kanding, karniro, kag ang tagsa ka pinihak sina ibutang nila sa isa ka ginatawag nga lugar nga may gina-adjacent sa ang kada piece, no, ang katunga diri sa piyak, diri man sa piyak ang katunga, ang kanding nga pinihak diri sa piyak ang katunga, diri man sa piyak ang katunga, muman ang karniro may ali nga alagyan sang isa ka tao diri sa tunga. Sunod ang tagakuhatag kontrata o kondisyon o ang higher party maga-state sang tanan nga mga kondisyones o terms of conditions sang ilang pagpakigsaad, kag sa dira nga mahambal na niya ang niya terms of covenant, atong lower party magsugod na siya lakat sa tunga sang cursed animal. Gitawag abi nga cursed animal. Tungod sa ilang ritual, ang paglakat dira butsilingon nagpasakop ka sa iyang ginatawag nga terms of covenant, kag pagkatapos nagasiling siya samtang nagalakat sa cursed animal, nagasiling siya pagatumanon ko ang tanan nga nakasaad sa aton nga kasunduan sa aton covenant, kag kun hindi ako makatuman mangin kaangay ako sining pinihak nga mga sinumpa nga mga kasapatan. Kag sa panahon ni Abraham, sa nasiling naton sa Genesis chapter 15, si Abraham sa pag-abot sang Ginoo nag-a-utter siya, no, ginpatulog siya sa Abraham, tapos ginhambal niya ang tanan nga mga kondisyones na nangod sang iyang pagkigsaad kag pagsilyo sang saad. Tapos ang Dios iya amo ang naglakat sa tunga sang pinihak nga sapat. So may gamay nga mga revision sa ginhimo sang Dios sa panapaagi sang tao sa pagsilyo sang pakigsaad. Ang higher party nga amo ang Dios amo ang naglakat didto sa sinumpa nga mga pinihak. Amo gani kay tungod aral sa form sang kalayo sa nasiling nato nasunog toy pag-agi niya. But he was the one who walked in between of the cursed animal. Therefore God will take upon himself the curse which is intended for Abraham and Praise the Lord. Kaya dapat lang nga tumanon sang Dios ang ara sa pakigsaad. Kaya amo na nga hindi pwede na gid iya nga paligaron ang kupa sa panahon ni Jesus Christ. Amo na siling nga kung pwede paligaron mo ang kupa nga kung pag-inom. Nevertheless, not my will but thine be done. So dahil natin makita, no, nga ang pagtuman sini sang Dios pinagi sa unod o kung sa san, no, kinahanglan gid nga hindi magligat. Kinahanglan gid niya inumon gid ang ara sa kupa. Tungod Amen. nahambal na sang Dios na in the Old Testament that he will going to take that. Kuhaon gid niya, no, siyang naglakat didto. Busa siyang nagkuha sina sang sumpa nga para sa tao. Kaya sa kay Jesus Christ kamo naka-condition ng aton salvation. Tungod siya ang nagbayad sang aton kaluwasan pinagi sa iyang kamatayon sa cross sa Kalbaryo. Kaya dira pinagi sa iyang mayong balita pagkatapos siya nabanhaw gikan sa mga minatay, kag nagkayab sa langit. Pero bago niya naginhimo, nagbilin siya sang komisyon sang iyang mga katawhan to go into the world and preach the gospel to every creature. Kag ang magtuo, magpabautismo, maluwas. Apan ang hindi magtuo sa gospel, of course, they will be condemned by not believing God. No? By not believing the gospel, and not by believing the gospel, of course, they will not believing the one sent by God, or the Son, or the flesh, the incarnation of God, and not believing the one sent or the Son is actually not believing God. Amen. Because He was God. Praise the Kaya Lord. ang hindi pagtuo sa Dios isa kasala, kag tungod kay sala, of course, that will be condemned. Amen. Condemnation para sa ila. So doon natin makita mga kauturan, no, nga
Ining espiritu nga walay dugo, nga hindi makita sa mga tao, pero nakita siya, no? Pinagi kay Jesus Christ. So matuman lamang ina kung magpaaga sa sangyang dugo. Kaya doon natin makita, no, nga pinaagi sa kay Jesus Christ si Jehovah o si YHWH o kung si Yahweh nagkari pinagi sa unod. Kagin bridge niya, gintulayan niya ang upang nga nang bungaw nga nagagap sa tunga sang tao kag sa Dios kag tungod sa kahimuan sang kasalanan kag tungod sina pinaagi sa iyang unod ginsulob niya nga kasubong sang coat naton makita nga pinagi sa kay Jesus Christ natuman ina tanang nga butang. So therefore Brother Franz naton makita nga natuman kay Jesus Christ ang tanan nga ginpanghambal sang Old Testament kag subuman ginpamatud-an sang New Testament nga ang dito sa Old Testament natuman diha kay Jesus Christ. So Jesus Christ is the center of the Bible as well as God is the center of the Bible. Amen. Ano pa? 2 Corinthians 5:19 may ara pa kita nga 3 minutes or 2 Corinthians 5:19. To wit that God was in Christ reconciling the world unto himself. Alright, so doon natin makita no, ang self-revelation sang Diyos pa nagapakita nga si Jesus Christ no, gina-explain na si Jesus Christ amo ang hindi makita nga Diyos. So, Amen. Ayan, nakita lamang ang Diyos pinagi kay Jesus Christ. No? Amen. Mo lang ng pagkahambal no. John 1:18 anong pagsiling sa John 1:18? No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared, spoken, revealed him. Ganun ano makita ang bot sa lingon no. Wala sing nakakita sa Diyos. Amen, amen. Pero nakita lamang ang Diyos pinagi sa kay Jesus. That is what the verse 18 of John 1 says. Okay? Nakita lamang siya o spoken or revealed sa pinagi sa kay Jesus Christ. Amen. Sunod. Hebrew 1:1-3. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, the brightness of his glory and the express image of his person. Right. So, very clear, no? Siling pa niya nga sa unang panahon ang Dios nagapahayag pinaagi sa nabisabi pagi sa mga propeta kag subong man sa mga damgo o kon sa mga palananaw. Pero sining mga ulihing panahon nagpamulong sa pinagi sa Son, mean to say the incarnation. In these last days God was incarnate and dwelt among us. Amen. And of course the Son was the express image of God's person, whole of the expression of God's fullness. Diba nakita ang kabugusan sang Dios sa kay Jesus Christ. Kaya makita naton ang glory of the Father. Hindi katingalahan nga siya ang gitawag nga expression sang glory sang Father nga hindi makita. If you want to see God, you have only to look onto Jesus. Amen. Muna na siya ang pamaagi sina mga kauturan. So ano pa? Colossians 1:15. 1:15. 2 Corinthians 4:4. Well, Jesus is the image of the invisible God. yeah. Who is the image of the unseen God? Jesus Firstborn Christ. of all creature, Colossians 1:15. 2 Corinthians 4:4 nagasiling pa siya, among whom the God of this age has blinded the minds. Tama ba na? Yes. Has blinded the minds of those who do not believe, so they would not see the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God. So Jesus is the image of damo pa sa mapamatuod no nga si Jesus Christ amo ang gitawag nga Dios na pahayag dira sa unod. So Amen. magani si Abraham no, Brother Franz, no, isa pang tapos naton. Si Abraham nagprophesy no in Genesis chapter 22. Nakita na to no Genesis chapter 22 Verse 8. verse 8 nga nagasiling pa, and Abraham said God will provide himself a lamb. Amen. God will provide himself a lamb for a burnt offering. Kaya wala mahimo ni Abraham kayo ginabugusan na intindihan but he is prophesying that God someday will provide himself a lamb. Kaya ang Diyos gid mismo nag-provide sang body para sa iya. Di na mabasa na Hebrews chapter 10 verse 5. God prepared
a body for himself. Amen. So di naton makita nga pagsiling ni Abraham, God provide himself a lamb. So God indeed provide a lamb, a body for him. Siling pa niyo, Hebrews 10:5. Wherefore when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering the wood is not, but a body hast thou prepared me. So Amen. Jesus was God seen in flesh. Depan siling pa Hebrews 3:3-6. Siya man was the builder of the house, siya ang and magbabalay. also a son over his own house. Basa sa Hebrews 3:3-6, siya amo ang builder sang balay, siya man ang anak saya kaugaling pa naman. So doon kita naton nga it is spoken figuratively nga nagapatuhoy that God came in flesh, and Jesus which is in flesh, God, the Spirit of God is in him. Ang Espiritu Amen. ng Diyos amo ang ara sa iya. So ano pa? Last, no? John 1. chapter 1 verse 10 to 11. He came to his own creation and to his own chosen people, but they did not recognize him or receive him. So Jesus Christ is the creator. So hindi pwedeng the Father is creator, the Son is creator, the Holy Spirit is creator, but they are distinct and separate persons. Are there three creators? No. There are only one creator. Siya ang nag-create siya kaong katawhan, iya man iya kaguling katawhan, mga katawhan sang kalibutan. Pero ang iya mga katawhan sa kalibutan wala nagkakilala sa iya. So diha na ito makita mga kautuman that Jesus Christ is God, both in the Old Testament and in the New Testament. Siya amo ang Dios nga isa nga na-incarnate sa unod. So the Son, sa nasiling ko na, the Son is the incarnation of the one God. He was the only one God, the one omnipotent God, the one omnipresent God, the one omniscient God, the one eternal God. No, he not three eternals, not three omnipotent, not three omniscient, not three self-conscious beings, supernatural beings. So there is only one God, and his Amen. name is Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Bless you, Brother Franz. You may close us in the word of prayer. Mga muyo kita. Ginoong Diyos, dalaigon ka sa walay katapusan. Salamat gid Ginoo sa imong pagkamaayo Ginoo sa imo Lord ng mga provisions Lord sa imong grasya nga natigayon ng mining broadcast Lord. Ikaw magapanalangin sa imong alagad ko si Pastor Dennis Dimafiles kag sa amon mga technicians si Toto Mark kag si Brad John. Lord, ikaw gid Lord magahatag sa mga understanding sang wisdom sa amon mga televiewers nga maintindihan nila Lord tanan-tanan diri Lord ang imo gusto ipahayag. Tanan Lord ginapangamuyo namon sa imong balaan pangalan. In Jesus name we pray. Amen. Amen.